Airdrop kasi pinakaswabe sa lahat, airdrop. Talaga. Yo! Yup. Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Kaisa-isang podcast sa buong Southeast Asia at sa buong mundo na daily upload. Yeah, ang Anti-Support Social Club. Anong podcast Let's drop go. nyo? Anong podcast ang daily upload? Kami lang yon. Pag 3 p.m. na, alam mo na yan. Alas 3 na! Alas 3 na. Anti-support social club Jimmy na. Neutron na. Dati sa TV5, baga, alas 3 na, Jimmy Neutron na. Magkakasama yung Pushigi Yugi, di ba? Yung Yeah. mga shit na yan. Oh, Tsaka yung ano yun, dati yung... ano bang Pushigi Yugi ba yun? Yung may babae na ano, tapos may apat na lalaki? Yung babae ng mukhang Andi. balibog. Oy, Sudako. Ano ba yun? May Hindi, babae. ano naman yan boys, ano naman yan Voice of Flower. Hindi ka, Voice ano siya over pre, flower. cartoon din siya. Oo, si ano yung horror yung babae. Oo. Tapos may mga manika siyang ano. Oh, tapos may apat na lalaki na laging gandang-ganda sa kanya at the same time, nakikirpihan. Oo, sa mansion kasi pinatira. Oh, diba? maganda rin yun. Ano yan yung... Hindi ko alam yun. Parang ang over the garden, yung parang voice over the garden. Parang di voice, Voice over Flower. Hindi, Anyway, hindi ganun eh. Basta anyway. parang gano'n may flower something yung title. Hindi ko alam yun. So isa daw, general ng Soy Army. ASSC Worldwide, ASSCworldwide.com, Anti-Support Social Club sa Instagram, sa Spotify, sa Facebook. Follow niya, may mga profile na tayo dyan. Bago pa tayo maunahan ng mga ibang ulul. Anyway. Di naman daw pala eh. Ha? Di naman daw pala. Pan daw siya. So isa daw, general ng Soy Army ha. Ingatan niyo yung pera niyo ha. Joshua Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, mga perfumes natin, Shopee, TikTok Shop. Go ahead, check it out. Ato classes, supremo ng mga legitimong classes na pangit. Naghahanap kami ng full-time na editor, yung marunong. Yung marunong. Hindi na kami mag-ano ng kung ano-anong requirements, kahit anong software gamit mo, basta yung marunong. Kasi, ngayon, marunong, magkano ba sahod? Hindi to sahod, tangin na porsentuhan to. 12% ng monthly nakikitain ng anti-support, sa'yo yun, paldo. Diba? Naghahanap kami ng katrabaho, full-time na editor. Diba? Reach out kayo kung saan man sa mga social media nila, sa akin, sa email ng connect.assc.com@gmail.com. Magtrabaho tayo. Or dun diba? sa Telegram. Yeah. Oh, yun. Kailangan namin ng editor para mas lumipad to. Sa Yeah. Telegram na wala si Josh on point. Oo nga, Nandun wala na ako ako. par. Wala, ayaw tanggapin yung email ko, pre. Tangina kasi nung email mo pre, at hotmail.com ang putang ina, yung edad mo. Old school, no? Putang ina. At hotmail.com. Hindi ko naabutan yun, bro. Wala akong ganun, pre. Gusto namin yun. Wala, Yahoo na ako, bro. Hindi, I mean, bagal nun. nagka-idea ako sa email, pre. Gumawa ako ng email. Wala nang Hotmail, pre. Ano Ano na, yan? email na, ay, Yahoo na ako, bro. Run online days. Wala ka na kasi maisip na ano, So, at hotmail naman para maiba, diba? Rocketmail, no? At rocketmail.com. May Ako ganun? hindi nang gumagamit yan. Ang pinakamarami talaga, Gmail at Yahoo. Pangatlo na lang yung at hotmail. Kasi diba? dati sa Comsa pre, parang aura mo yun eh. Pag mabilis mo matatype yung YM mo. Joshua Balonso, at rocketmail.com. Tatatatat, pak! Tangina, aura farm yun. Mga bata doon, ako ganun. Paano yun, bro? Nangungumsa to. Dati hindi uso yung ganun. Ngayon na lang nauso sa mga bata yun. Tinatakpan. Dati putang ina, hindi mo mahuli. Kahit hindi natakpan eh. Oo. Anyway. Ang hack. Sino unang hack no? Kukomsatin yung ano mo, password mo. Nakakamiss pagka, no? Maging, yung bata dati. Naging batang Nagkukomsat comshop ako. ka rin ba? Ako? Oo, pre. Tanginang yun, wala Kasi pa akong... nanlilimahig yung headset ha. Naglalaro Kaya ka nasira yung buhok ko dati. Dati straight to eh. Parang ganyan kaya to. Nasira tong buhok ko kasi pagkatapos kong maligo, sabi ng mama ko, bago ako lumabas, maligo ka. Hindi pa tayo yung buhok ko, pre. Basa pa. Nagsusombrero na ako, bro. Kaya nakulot eh. Nasira eh. Tapos didiretso na ako ng computer shop, bro. Puta, magka-counter strike na ako. Ano yung laro ko nun? Battle Realms. Mga ganun, pre. Talagang addict ako sa comp shop Sarap dati. din bro. yung Battle Rims. Oo, pre. Half-Life No more maganda words. pre. Half-Life. Ayan, Half-Life. Half-Life. Yun maganda. Naguguluhan ako dyan. Yung may alien, diba? Para siyang Counter-Strike na upgraded. Ikaw ganun na ipis. May So, yung paborito babato kami yung lugar may dyan, pre. ipis. Ha? Yung magsasara na. Oh, yun nga, yung nagsasara. Pag pinindot magsasara, Oo, tapos may ayun. warning. Takbo na. Oo, kasi sasabog yung May nuclear. Oh, walang pipindot. Kaya walang pipindot ng ano, ubusan lang ha. Pag may isang ulul na tropa. Pero may pipindot pa rin, no? Tangina neto! Tangina mo! Palamputa! Kaya pag malayo ka doon, hindi ka makakapasok, no?
Sa yung Battle Dreams, pre, talagang sa isang araw, ilang ulit kong yung campaign nun, talaga yun lang lalaruin ko. Pag walang kalaro, ako lang mag-isa, magka-campaign lang ako, tatapusin ko ang maghapon yung campaign. Dalawa yun campaign. Kenji ano, Dragon, diba? Lahat yun. Tama, Serpent Vice at City. Dragon lang. Vice Yan. City muna. Yan. Vice puta. City, tas nagka San Andres. No? Wow, this is Puta, the ina. shit. Paul pala. Vice City. Vice City Ba, muna eh. Walang... GTA 3 yun eh, yung Vice City. Meron pang 1, hindi ko na nalaro. Ang Wala, pangit hindi. ng... Vice City ang nalaro ko. Tapos nung parang isang year nakalipas, nagka San Andreas. Putang ina, angas. San Bro Andreas. mo, no, nung bata tayo, doon lang tayo nasi-stress. So, kung anong laro ang lalaroin natin sa isang comp shop, no? Pero ngayong tumanda na tayo, may dumagdag na isang nagpapastress sa atin eh. Ano yan? Ang mga Babae. mahal natin sa buhay, mga babae. Gagi pre, dahil sa computer, dumating din yung era. Di ko alam kung anong year yun. Siguro mga 2010 onwards. Na ang babae, stressing ka dahil nagko-computer ka. Oo, nauso yun dati. Di ba? Oo. Puta, stressing ka nyo. Tang ina, balo. Nagkaroon pa nga kanta, Dota o ako eh. Yun nga yung Putang performative ina. dati. Dapat nagdodota eh. Oo. Parang ang performative male dati, pre. Oo. Nagka-counter ka o nagdodota ka. Ang aura dati, Bakit pre, naman, dapat eh, gusto ba nila nagdodota ka. dati nag-ano ka? Gagawin ganun sa babae. Gagi pre, Parang ayaw nila, di ba? Pangina mo, Dota ka ng Dota, pero parang yun yung bad boy sa kanila. Oo, pre. Kasi tangina, wala kang time, pero nagdodota ka. Ang ina, pre, Pero naalala yung gusto ko. nila, legit pre, ano yun dati? Red flag na green flag yun. Oo, mabagal ka mag-text, mag-reply ng text kasi nga nagdodota Counter ka. ka. Nagka-counter Dota. ka. Dota Pero 1. gustong-gusto nila sa'yo. Umaga, kinukulit ka pa rin. Yun nga, nandun nga yung logic, wala kang time. Ginagawa mo yung trip mo, pero trip ka pa rin niya. Yeah. Tapos pag di mo na ginawa yung pagdodota, yung counter, nag-time ka sa kanya, ayaw na naman ng Diba? babae sa'yo. Tangina, Hiwalayan ka. dati pa, ganun na yung galaw ng babae, di ba? Kung ano yung hindi tama. Kasi hindi tama yung pre, putangina, maghapon ka sa com shop, Yeah. naggagaganong ka, Dota ka. Kung ano yung red flag, yun yung nakapagbabasa ng pek-pek nila. Di ba? Red flag yan, Dota boy yan, laman ng com shop yan. Pero jojowain. Kaya nga. Di ba? Baliktad nga ang babae. Yung boyfriend, lusaw na lugaw ng payat-payat, kaka-computer, naka-boxer, pero yung babaeng chicks, boyfriend, ayaw mong layasan. Tanga ka rin eh. Di ba, dati pa, ganun na talaga sila. Kasi I think hindi naman dahil naangasan sila dahil nagdodota ka. I think, May control ka sa buhay mo, ikaw na susunod. hindi mo siya priority. Oo. May priority kang, alam mo gusto mo. Pagdodota nga. And also, dati pa, attracted na talaga mga babae sa lalaking Hindi sila, Rule breaker, ano, pre. emotional, unavailable for them. Yeah, yung hindi, ulul na ulul sa kanila. Yes, Dodota yes, ako yes, eh. yes. So, yung mga Dodota ako rule eh. breaker na lalaki, Brad, di ba? Tignan mo, wag na tayo, hindi sa video games, sa school. Kung sino yung mga pasaway sa school, yung laging napupunta sa office, yun yung malakas sa chicks eh. Kung sino, di ba sa school, ang requirements, gantong buhok, gantong ayos ng buhok. Kung sino yung maangas yung pagkakahawi ng buhok na, kumbaga hindi siya sumusunod, pero siya ang the shit. Siya nagkakaroon ng chick. Yung nakapanloob ng dikulay, siya ang the shit. Siya ang the Di ba, sino yung lalaking nakahigaw, siya ang the shit. Turok yung sapatos mo, di ba? Red flag yung mga yun eh. Diba? Hindi ka sumusunod sa rules. Yung hindi nag-ID, siya ang the shit. Yung walang dalang libro. May hikaw, bawal may hikaw doon. Di nagdadalang libro, tangina lang. Talagang ballpen lang siya. Uy, pa akong papel. Basa pek-pek nila dun. Ang uso nung Katleya alam mo ba yun? Yung notebook na Katleya, yung makapal Hindi lang. pa college, nakakatleya ng kapal ng mukha. Oo. Ganun dati, may mga klase akong ganun, nakalagay lang siya sa dati yung pag bumili kang sandugo, nakabag yun eh. Hindi siya naka-paper bag eh. Para siyang kulay itim na may tali. Yun ang gagawin mong bag. Oo, yun. Pag malaki bag mo, baduy ka. Oo, pag malaking bag mo. Tangina. Tangina nito. Oo, high Parang, school age. nerd. parang kasi, nerd ang dating nerd. pag malaking bag mo. Putang ina, palitan ng bag dati. Sa elementary, maangas yung malaking bag. Ako nga, nagre-reklamo pa ako dati, ba't wala akong dihila eh. Kasi hindi pa namin na-afford dati, pre. Pero yung mga classmate ko, dihila, may mga pencil case nung elementary. Ang ina nung elementary, pre, ganyan, di ba? Pag Oo. high school, nakaganon ka, puta, ewan ko na lang. Batukan ka na, bro. Mag-backpack ka nga lang nung high school, parang tangin to. Uso nung high school, yung mga ganon, yung messenger bag, yun yung... Yan, ganyan. Saka yung sinabi niya to na hawak mo lang. Oo. Andun yung notebook mo, di ba? Tapos ballpen. Kaya dumating nga sa, parang, hindi, nagawa ko naman siya, 4th year na ako. Kasi parang gamay na gamay ko na yung school noon 4th year. Wala na akong dala. Iniiwan ko dun sa mesa ng
teacher, yung mga notebook, libro. Tas ballpen lang, nasa bulsa ko, Pre, ballpen. nakakatamad kasi magbitbit talaga. Yeah. Lalo pag malaki bag mo, tas ang daming, lahat ng libro dadalin mo. Oo. Nakakatamad. Nakakatamad Tangina, mo. Tsaka ako kasi nagpa-plancha ng polo ko eh. So, ayoko siyang magusot. Gusto ko hanggang hapon. Ano siya? On flick siya. Hindi ako kasi nagpa-plancha. Tapos, na hirap ako eh. Pero pag nanay mo, mama mong nagplancha, parang ang basic, no? Oh, pag ikaw, Oo. tangina. Oo nga, tapos Diba, mamaya parang ang hirap, magugusot no? na naman. Oo, tangina. Makailang ikot ka na, tangina. Ba't may gusot pa rin? Pero pag nanay mo, punyeta ka, late ka na. Nanay mo, binabaliktad lang pa gano'n, Oo. tapos maayos. Pag ikaw, tangina, naghugas ka pang kamay, no? Ayaw ah. Kaya parang ingat na ingat ako hanggat maaari ayoko siya nagugusot. So di ako nagbabag. Niiwan ko lang sa kung saan man dun sa room. Kasi pinapadlock naman eh. Pero ikaw ang the shit, no? Pag gumagawa ka ng kaululan sa school, ikaw ang the shit. Ikaw, yun talaga. Yun ang nature Sa mata talaga ng babae. Naranasan nyo ba yun, ikaw? Na Pare ano? na ikaw yung inaano ng babae, ni-stress ng babae nung time na yun. Ako, nung time na yun, pare, ni-stress ako ng babae nung time na yun, nung mga high school days ako. Pero di ko napapansin gano'n kasi hilig ko nga mag-computer dati. Dota. Nagkano pa dati kanta, diba? Dota o ako. Oo. Anong pibilin mo? Pero yan Yung minsan kasi pre, yung ano para sa akin kasi yung pang-i-stress ng babae is again, nasa nature nila kasi talaga yan. namang Yung- stress? Namang stress bro. Nasa nature nila yan. Kasi emotions nila yun eh. Umaandar yung emotions nila. Pag Hindi nila ini-stress ka kontrolado nila- yun, Sob. Oo. Emotions nila yung ano yun. Kumbaga, kung ikaw lalaki ka, natatanggap mo yung emotions niya at nagpaka-emotional ka rin. Kasi para sa akin yung stress bro, nasa receiver eh. Yeah, ang galing. Nagiging stress ka dahil nire-receive mo yung emotions ng babae. Yun, Kaya tama. kung lalaki ka, kung nai-stress ka sa asawa mo, ibig sabihin hindi ka marunong maglaro ng emotions ng babae mo. Ibig sabihin nagpapadala ka doon sa emotions ng babae mo. Tama. Kasi ever since bro, ito naman nasa husband and wife relationship ako, 'di ba? Never ako na-stress sa girlfriend ko, ay sa asawa ko. Why? Uy, nadudalas ba't girlfriend pa Why? yun? Bakit? Kasi alam ko naman na emotions niya lang 'yun eh. Yeah. Ang gagawin ko lang sa kanya, wag ano na siya sa akin, emotional dump siya sa akin ng ganyan. Pak. Ang bibigay ko sa kanya. Ang gagawin ko, Deeper sige. understanding. Understand ko, pero in a quiet way. Tatahimik Yeah. lang ako. Mamaya, hindi ko muna siya kausapin. Sige. Tapos mamaya lalapitan ko siya. Ito yung solusyon sa problema mo. Okay ka na? Tapos. Ayun nga yung problema, yung ginagawa ng memes ng mga babae yun eh. Parang, when you, parang nag-rant ka daw sa boyfriend mo, tas imbis na bibihin ka, binigyan ka ng logical solution. Ayaw. Di ba red flag sa kanila yung Yeah. sinasabi nila? Kasi nga- gusto nila yun Yeah. sa personal. Oo. Gusto nila yun sa personal. Tamo, nung sinabi nila na gano'n na, nung nag-rant ka sa boyfriend mo, imbis na bibihin ka nila, nagbigay ng logical, na solusyon. Kasi nga, sila mismo anticipated nila na may mga moods sila na parang Yeah. mema lang. 'Di ba? Na mema lang, Oh, yeah. nagpapalambing lang ako sa'yo, Yun. babyhin mo ako. Pero ba't mo naman binibigyan ng solusyon? Nagpapababy lang naman ako sa'yo. So sila mismo, ina-anticipate nila na ulul sila. Madalas. Tayo na pre. Aminado nga Akala ko pre, 46 ang moods ng babae, pero kahapon ko na, 412 pala. Putang ina, ang dami naman. Putang ina, 412 ang moods ng 400? babae. 412. Isipin mo, ilan doon yung na-encounter mo sa araw-araw. Klaseng mood yun. Kaya nga simula nun, lagi ko sinasabi kay Wada, kanyari, kahit anong mangyari, sabi ko wala, kasi nagtataka siya, ba't di ka nababadrip na ganun? Sabi ko wala, hindi na ako nababadrip kasi yun agad pumapasok sa isip ko pag yung pag nagtopak, pang ilan yan dun sa 412 na moods. Hindi na talaga, bilang lalaki, pag nabasag ka ng babae, ikaw, binasag mo yung sarili mo. Yeah. Kasi nga, ito lagi niyong tatandaan na mapapansin mo, pare, sa mga panoorin niyo yung mga babaeng nag-interview sa mga The Buzz talk show na may ka-relationship, na pag meron silang personal issue nila, lagi nang sasabihin, salamat sa husband ko dahil naging rock siya ng buhay ko. Yeah. He's the rock. Yeah. Ibig sabihin, kasi ang lalaki talaga dapat, ikaw lalaki ka, ang rock, naulanan yan, nainitan yan, hindi yan naapektuhan eh. Yeah. Imagine mo paring weather, yan ang babae. Yeah. Uulanan ka niya, iinitan ka niyan. Pero ikaw lalaki ka, wala ka dapat apekto. Hindi ka dapat nagpapaka-stress sa kanya. Kumbaga, intindihin mo, okay, meron to. Sige, tahimik ka muna dyan. Usap tayo pag okay na yung emotions mo, pag bumaba ng konti. Kasi pag sinabayan mo yun, ayun na ang stress. Naging emotional ang babae, emotional ka rin bilang lalaki, conflict. Yeah. Di ba? Now,
kailangan kong iklaro dito magkaiba ang emotional lang na babae sa nagdi-disrespect sa'yo. Pag disrespect ka, ibang usapan yun, okay? Yes, sir. Ibang usapan yan, maging klaro lang tayo. Pero again, pagka ano lang yung mga emotional tantrums niya lang ng mga ganyan-ganyang shit na hindi ka naman niya dinidisrespeto. Para sa akin, bro, trabaho natin bilang lalaki na malaman yun, i-identify yun, at i-disregard yun minsan. Disregard mo yun. Test nga yun eh. No. Actually, parang may napanood akong memes. Ay, hindi siya memes. Parang animation siya. Na parang yung lalaki pakiramdam niya ready na siya. Game na siya. Lapit siya sa tatay niya na kasal ng parang 50 years. Sabi niya, parang magpapakasal na ako. Sabi niya, bakit ka magpapakasal? Hindi, okay naman ako. Ganto, daming sinabi. Sige, mag-sorry ka nga sa akin. Di ba? Ay, alam ko. Bakit? Ang dami sinabi, mag-sorry ka sa akin. Wala, di ka ready, ayaw mag-sorry. Kasi ganun yung mga asawa daw, di ba? Madalas, magsusorry ka ng para lang tapos na, para lang kumalma na, parang okay, relax. Yeah. May mood ka na ganito, sorry, tara, food trip tayo. Parang ganun. Pero may ano ako dyan, Brad. Meron din akong hindi ako masyado agree doon sa Yun, go, sorry go. na sa na Elaborate, ano niya. go. Oo. Ako din. So sige, mamaya na ako, ikaw na muna, bro, kasi parang Elaborate, go. Yung sorry kasi, sobrang bilang Big lang word yan yun, sa akin pre. kung gagamitin ko Yeah. yun. Di kaya masyado binibitaw kasi the more na ginagamit mo yan, pawala yung visa. Ng Parang I sorry. love you, no? Yung I love you, hindi naman. Mas okay mo pang bitawan yun ng, kahit sa lola ko, binibitawan ko yan. Sa nanay ko, binibitawan. Mas okay pag gamitin mo ng maraming beses yan kumpara sa sorry. Kahit sa girlfriend ninyo, sa asawa ninyo, wala masama. Magsabi ka ng I love you kung gusto mo. Sa asawa mo, sa girlfriend mo. Hindi nakakababa ng pagkalalaki yan. Diba kung ayaw mo gamitin sa word, gamitin mo sa physical, sa action, yeah. okay lang din. Kung yun ang ano mo. Pero yung sorry, lagi mo ginagamit sa babae, tangina, ibang usapan to, pre, naranasan ko dati. kasi yung I love you, bro, para sa akin, bago mo ka magpatuloy. Baka makat na naman yan, I love you, bro. Yung I love you kasi, bro, yung I love you kasi, bro. ano yun expressing your feelings yun. Pag nag-sorry ka kasi, admitting that you're wrong. Magkaiba kasi yun. Kaya nga eh. Pag sinabi mong sorry, puta, alam mong mali ka. So, tama yung pagtatantrums niya. Pag Oo. ginawa mo yun, so okay, go. So, yun lang din naman gusto ko sabihin. Malamang ito rin sasabihin mo, no? Pag nag-sorry ka dun sa topak niya, parang dinoble down mo lang yung pagtutupak niya. Tapos, medyo mababawasan pa siya respect sa'yo. Kasi nga, actually, ang pagtutupak sa akin, sa babae, tangina, hindi ko ina-address eh. Kumbaga, hindi ko siya sinasaway ng, malala. Hindi ko din ina-address, hindi ko din pinifix, hindi ko din pinapansin. Kasi nga, mamaya, Agree ako dun mamaya sa... wala na eh. 5 Mm. minutes lang yun, nagtotapak siya. Pangit mood niya, ganyan. Actually, bihira na lang din naman talaga mag-ganon yung babae sa akin nowadays. Kaya yung 400 na sinasabi niya to, parang bilang lang dyan nararanasan ko sa babae, parang malungkot, galit siya sa kaibigan niya, ano pa ba, mood na nararanasan ko, excitement at happy. Parang 4 lang. Last. Libog, 5. Yun lang. Hindi ko naranasan ibang 400 na klase ng pagtotopak. Malamang sa iba, oo, kasi masyado nilang ina-address lahat ng... Minsan, bro, lalong dumadami pag sinasabayan mo kasi. Kaya nga, wag nyo lang Diba? i-address. Oo. Kumbaga pag naggaganon niya, wag nyo lang i-address. At hindi mo kailangan mag-sorry para manahim. Kasi pag nag-sorry ka, mapi-fix for now, pero band-aid siya sa malaking wound eh. Yeah. Yun lang naman. Pero nagigets ko yung tatay na yon, yung tinest niya yung ano niya kasi tinest niya yung anak niya dahil pag hindi ka pa ready sa mga mood swings ng babae, hindi ka pa pwedeng ikasal talaga. Kasi doon nga papasok na pag hindi ka sanay sa mood swings ng babae, dito papasok na sasabayan mo siya. So lalong sasabog yung Kaya nga. emotions ninyo, di ba? So maganda yun, maganda rin yung ginawa nung tatay na yun kasi dapat tinetest na rin yung anak niya kung may gagawin bang iba. Pero ang sinabi kasi nung anak, why, bakit ako magsusorry? Di ba? Parang gano'n. Exactly. Basta Yun ang mag-sorry sorry kasi alam, di ba? mas a-agree pa yung tatay kung sinabi nung tatay na, can you say sorry? Tapos inalisan nung anak. Sasabihin pa nung tatay nun, very good. Yeah. Mas okay pa yun. Oo. Pero yung kalalaki mong tao, say sorry. Hey, bakit? Oo, dami Hindi mo yun. na kumali ah. Tangin hindi. Say sorry, manahimik ang ganyan. Proceed ka sa mag-find match ka. Mas maigi pa eh. Kaya nga, di ba sabi, again, magkukonekta to dun sa pinag-usapan natin paglalaro kanina. Kaya minsan, na-addict yung mga babae doon sa lalaking
hindi sila masyadong pinapansin. Kasi yun, bakit ganun? Ganun ang babae talaga eh. Minsan hindi mo na kailangan May mga i-explain. masasaksihan kang babae dati na alam mong topakin, pero may kakilala ka na nagdodota, makikita mo, tangina dito yung jowa, di ba? Sa mga home shop, sure may nasaksihan kayong gano'n. Meron. Nagdodota yung lalaki, focus na siya, tapos yung babae, doon lang, nanonood. Ano ba yan? Hindi naman niya Kulay green. naiintindihan. Oo. Basta doon lang siya. Doon lang siya. Ayaw niya na red flag yung nagdodota. Ganun siya. Diba? Minsan katabi mo, siya naman, Facebook. Tamang paganda ng Facebook niya. Yeah, ganun. Basta Friendster niya dati. scroll ka dyan, putangin na ka para manahimik ka. Ganun uso dati, magtatabi kayo sa shop, ganyan. Tapos tamang kung anong kalikot niya. Iba yung kalikot niya, ikaw games ka. Siya nasa Explorer lang siya Kaya lagi, nga, di ba? internet lang siya. Sa MP3 crowds, doon sila tumatambay. Ang laki din ng laki ng actually ang laking tulong ngayon nung nauso yung mobile games. Call of Duty Mobile, Mobile Legends. Bakit Kasi ang ang laki dahilan tulong? din kung bakit Ultimo nalugi ang computer shop. Ultimo babae kasi noon ngayon, naglalaro noon. Tangina, para sa akin, performative female naman yun. Ibang usapan. Di, totoo naman. Eto naman! Dapat talaga ma-brought up natin yan, bro. Tanginang yan. Dapat Ang bobo ma-brought up nila natin kakampi. yan. Ang bobo nila kakampi! Pero ito real talk Putang ina. Sa Call of Duty Mobile, putang ina ang pinakamagagaling babae. Talaga? Oh, Ako naniniwala. Dito sa Pinas pre legit. Di. Kasi na-challenge ako dun eh. Na-challenge ako Yeah. dun. Magaling sila. Ano ba sila? Way back, single pa ako. May kursunada akong Talaga ba? Talaga? Oo. Single ako nun. Tapos may kursunada ako na naggaganon, Call of Duty Mobile. So ako, syempre, Dota boy ako eh. Tangina, barilan na, sa cellphone pa. Baduy! Kaya ko yan. So laro ako. Kago mahirap. Naglaro ako para, syempre, baka makaparty tayo, catch up tayo. Putang ina, nilaro ko siya. Nag-ano rin ako yung putang ina, hindi ko siya pwedeng laruin ng nakarelax ako, umaayos ako ng upo. Nagpo-focus ako, tas after 1 week, nakapag-max rank ako. Tangina, 1 week lang. Basic. Tas nung nakakadaupang palad ko na sa Warzone yung nakakalaro ko na siya. Tangina. Parang iwan ako ng mga 3 kalendaryo sa galaw, sa bilis. Tangina. Mahirap galing. mag-COD pre sa cellphone. Mas madali pa mag-ML kaysa mag-CODM ng malakas ka, yung magaling ka. Maraming daliri kang gagamitin. Minsan nga 4 pa eh. Nakakatuwa rin na nauso yung mga mobile games kasi dati red flag yung babae, stressing ka niya kasi naglalaro ka. Ngayon nga, kasabay mo na maglaro. minsan puta, madalas wala. Ito mo, tanan, di nagchat-chat Tangina malakas man trash talk mga babaeng nagmo-mobile. Pagbukas mo ng... Ingay nila pre. Yeah, pagbukas mo ng ML, playing, 18 minutes na naglalaro. Kaya mo yan dyan. Ano rin yun nga, evolution nga nung technology rin no? Kasi nga, dahil nga rin accessible na sa kanila yung game sa mga babae dahil nga dun sa cellphone. Dati kasi takot sila sa computer shop dahil puro lalaki so hindi sila mag-computer shop. Ngayon, Dominado eh. sa na cellphone. Ngayon, may ibang babae na ngayon na naiintindihan ko bakit yung mga lalaki addict sa game. So ngayon, may mga naman relationship na parang okay, sige maglaro ka na dyan. Naintindihan ko kasi naglaro na rin sila eh. Alam nila yung saya nung games eh. No? So, ayun, kung tatanungin nyo kami, how can you deal sa babae ini-stress ka? Ang sagot, wag ka makipag-deal. Hindi mo talaga i-deal. Wag mo i-address. Kasi bakit mo i-deal? Tangina, ba't mo idadandil lang? Nagdandil ka, ibig sabihin, win-win sa inyo. Pero pag sinalo mo yung tantrums nun, win ba sa'yo yun? Hindi. Deadmahin mo. Ito, paano nga masusolusyonan? Sa akin, unang-una, deadmine mo, tama yun si Ato. Huwag mo i-address kasi hindi naman kailangan i-address yung drama nila. Pero ako... Pero pakinggan mo. Yeah, acknowledge mo. Acknowledge mo lang. Kasi- I-validate mo lang. Tangina, pre. Lalahating ko, putang ina lahat ng babae, gusto nila pakinggan. Kahit Yun. hindi mo naman seryosoin eh. Yun. Basta pakinggan mo. Hindi mo nga kailangan i-fix eh. Hindi mo nga kailangan itama eh. Si cellphone ka? Pakinggan mo lang. May ganto ganyan. Cellphone ka, baba mo yung phone mo. Ano yun? Oh, ganun? Ganun. Pakinggan mo, hindi yung, bayam sila. Tangina, ayaw nila. Man, turn on sila lagi sa undivided attention. Yeah. Laging pumapasok sa akin, especially first date, second date. Diyan ka talaga makakadali ng babae lagi. Undivided attention. Titigan mo sa mata. Pakita mo talagang soul to soul na iintindihan mo yung gusto niyang sabihin. Kahit sa totoo lang, wala naman talagang kwenta. Mostly yung kinukwento nila. Pakinggan mo lang. Mostly wala talagang kwenta, pre. Pero Pero daming ganun na may ikukwento siya sa'yo, na bad trip siya sa ganito. Ngayon ikaw, nababad trip ka na rin doon. Di mo naman kilala yun. Oo. Tang ina nun ah. pero wala eh. Kailangan mong pakitaan ng undivided attention. Communication sagad kayo eh. Pero, Minsan
may time na nalilibang ako, natatawa rin naman ako talaga sa kwento nila. Pero mostly, 80% of the time, 70% of the time, hindi ako interesado talaga. Kasi, at prangkahan na, tayo mga lalaki kasi, mas interesado pa tayo sa history ni ganito, ng ganitong hero, ganitong may nagawang kabayanihan, or may action, ganito, shit, basta more on logical things Hindi sa issue ng best friend niyang putang inang sino ba yun? Diba? Pero gusto niya ikwento. Ngayon papakinggan mo. Paano mo siya ipipix? Papakinggan mo. Tsaka ano rin dapat magandang matutunan mo. Ma-differentiate mo kung nagtatantrums lang ba siya, nagmo-mood swings lang ba siya, o dinidisrespect ka niya na. Magkaiba yun, pare. Magkaiba yun. Mabilisan Maganda lang. yun, maganda Mabilisan lang. Bigyan nyo sila ng mga points. Paano nila tangina, dinidisrespect na pala ako. Hindi na pala basta nag-mood swings lang. O paano ba ma-differentiate? Ano yung mga... Yung isa sa mga disrespect, yung maglalabas siya ng emotions niya sa public. Yan ang disrespect. Kasi, tangina, babalik ko sa kanila yun. Sa public? Tangina ba? Kasi katulad nung nakwento natin, pare, di ba? Sa airport. Sa public? Tangina. Di ba sa airport, yung nakwento ko sa inyo last time, yung yung Pilipina niyang babae, putang ina, binungangaan niya yung kapartner niya dahil may mga nakalimutan sa public. That's disrespect. Basta may ibang tao na na-involve sa away ninyo at parang gustong-gusto niya pang sumigaw, that's disrespect sa akin. At isa pa dito, yung isa pang klase ng disrespect, kasi ngayon modern na Dati, tatalak lang, sisigaw sa public. Ngayon, podcast. Sasabihin yung baho ng relationship ninyo sa podcast. At yan ang mamaya natin. That's disrespect, pare. That's disrespect. Si Ayesha. No, yun. Mamaya pag-uusapan natin yan. Disrespect agad. Yun. Isa yun. Ganon gagawin sa akin? Putang ina. Right there and there. Sabi ko sa'yo, tangina, hiwalay na tayo. Hinatid ko siya pag uwi doon or doon sa ano na yun. Maglakad ka. Mag-commute ka. Ganon ang gagawin ko sa kanya. Kahit ako. Parang Iba yun Iba usapan yun. Now, sasabihin mo sa akin yan sa bahay. Ika-count ko yun at disrespect. Pero, dahil na doon tayo sa bahay, fix. Kasi communication tayo Yeah. Okay, fix. Basta, ako yung may mali, okay. Fix. Pero yung sa public, utang ina, ano yun? Pinagmukha mo akong gago doon. Di ba? Pinagmukha mo akong gago doon. Anong ibig mo sabihin? Di ba? Binabatok-batukan mo lang ako sa bahay. So, hindi ka na niya kinokorek in hindi public. Ang gusto na niya, Ipahiya. ipakita sa tao na ikaw ganito ka lang. Ipahiya. Pahiya ka. Yun. So, hindi kaya dun sa bahay, ganda na sinabi mo, sa loob ng bahay, kasi pag dalawa kayo, you are as one. Yeah. Kumbaga parang sinasabi nyo lang sa salamin. Yeah. Na, ito yung kailangan natin i-fix. So, hindi siya disrespectful. Oo. At kung maayos din niya dinideliver, at maayos yun yung pinag-uusapan, transparent kayo na, i-fix natin. Yung kasi, kausap niya adult din. Kasi madalas babae itong kamalian ng ibang babae. Pag the way siya makipag-communicate sa'yo is parang bata. Yeah. Diba? Nakita mo yung ganito, di ba ilalagay mo lang yan ng ganon? Yung parang pang bata, pre. Madalas silang ganyan. No, yung kakausapin ka parang ang toddler, parang kang anak na batang lalaki, ganon. Kupal. Disrespect yun. Adult ako, ako nga gumastos ng kasal natin, ako bumili ng ganyan, tapos kakausapin mo ako na parang bata. Di ba? Hindi siya nagbi-make sense. Itatrato ka lang na bata dapat pagpapadidehin ka na no? Ayun, tama yun. So, ayun, kailangan ninyong ma-identify yun, pare. Kung hindi kain puwet, dede. Hindi, gago. Hindi. Real talk. Tsaka putang ina, nalimutan ko yung, sige. So yun, pare, no? Magandang usapan yun. So, abangan nyo yung next topic namin related doon, pare. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kami sa mga bago. Notify kayo sa mga bago nating videos. This is Antays of Social Club. We'll be right back. ASSC Worldwide. ASSCworldwide.com. Kada bulol-bulol pa tuloy eh.